Si Mara ay isang simpleng babae lang. Tahimik ang buhay niya. Work from home, groceries tuwing weekend, at Netflix bago matulog. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, nagtitimpla si Mara ng kape sa kusina. Habang hinihintay niyang kumulo ang tubig, napatingin siya sa bintana. Sa unay, akala niya'y sariling refleksyon niya lang. Pero parang may mali. Ang mukha sa bintana, nakangiti. Samantalang siya, hindi. Nanlaki ang mata niya. Dahan-dahan siyang umatras. Tumilapon ang mug na hawak niya at nabasag sa sahig. Nanginginig, pinatay niya ang ilaw at umupo sa sala. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili. Pagod lang ako. Imagination lang ito. Pero nang muling lumingon si Mara sa dilim, nandoon pa rin ito. Nakadikit ang mukha sa bintana. Nakangisi. At ang mga mata, tila masyadong buhay. Kinabukasan, nagsimula ang mga kakaiba. Nag-email ang boss niya, galit na galit, dahil daw hindi siya dumalo sa online meeting. Ngunit malinaw sa isip ni Mara, nandun siya. May kapitbahay na nagreklamo na nag-iingay siya tuwing hating gabi. Pero natutulog siya ng mahimbing. Isang kaibigan ang umiwas sa kanya. Nagsabing, grabe ka kahapon, ang sungit mo. Samantalang hindi pa sila nagkikita. Doon niya naisip, may isang Mara pang lumalabas. At iyon ang nakikita sa mga salamin at bintana. Isang madaling araw, nagising siya sa lagaslas ng gripo. Bumangon siya at nagtungo sa kusina. At doon niya nakita, nakatalikod ang isang babae. Nakasuot ng eksaktong pajama niya. Hoy! Sigaw niya. Nanginginig ang boses. Dahan-dahang lumingon ang babae. At nakaharap sa kanya ang sarili niyang mukha. Pero mas maputla. Mas mahaba ang ngisi at ang mga mata. Walang puti, puro itim. Hindi ka dapat nandito. Bulong nito. Mabilis siyang umatras, pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. Pero bago tuluyang sumara, nakita niyang nakalapat ang palad ng dobleng iyon sa pinto, mahaba ang kuko at nagsalita. Uuwi na ako sa bahay ko. Kinabukasan, mas lumala. Nagising siya na may mga sugat sa braso. Parang may kumamot sa kanya. Sa salamin, napansin niyang may ibang gumagalaw sa refleksyon. Kapag siya'y umiiyak, ang nakikita niya'y nakangiti. Kapag siya'y natatakot, ang nasa salamin ay tumatawa. Dumating ang gabing hindi na niya kayang takbuhan. Habang kumukulog at kumikidlat, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng apartment. Lumabas siya mula sa kwarto, may dalang kutsilyo. At nakita niya ito, ang doppelganger niya, nakangiting papasok, may hawak ding kutsilyo. Wala ka ng silbi, Mara, bulong nito. Ako na ang totoo. Bago siya makapagsalita, biglang nanigas ang katawan niya. Para bang may malamig na kamay na kumukulong sa kanyang lalamunan. Ang huling nakita niya ang sarili niyang mukha. Dahan-dahang lumalapit, mga matang puno ng galak. Kinabukasan, normal ang lahat. Nakikitang masaya si Mara, lumalabas ng bahay, nakikipagkwentuhan sa kapitbahay, nagtatrabaho online. Walang nakapansin na hindi na siya ang nasa loob ng katawan na iyon. Pero kung makikita mo ang kwarto niya sa gabi, makikita mong sarado ang kurtina ng salamin. At mula roon, maririnig mo ang mahihinang kalabog, mga sigaw na pilit kumakawala. Mga sigaw ni Mara na natrap sa loob ng sariling refleksyon.